Mga brothers, welcome sa ating panibagong walk-around review. Ngayong episode ay iikutan natin ang bagong scooter ng SYM, yan nga ang Naga 155. Pero bago tayo magpatuloy, sa mga gusto pong suportahan ng ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating episode. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share ang ating video para updated po kayo sa ating mga social media account. So mga brad, let's go sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Mga brothers, welcome back sa ating walk-around review. Ngayon ay may ikutan na natin ang bagong scooter ng SYM. Ito nga yung Naga 155. Napakagandang scooter mga brothers. At ibang-iba yung kanyang aesthetic, no? Parang futuristic na robotic yung kanyang harapan. May dalawang kulay dito sa Mitsukoshi Olongapo-Sito branch mga brothers. Itong matte pearl white at itong matte mamba green. Ayan. Tsaka pag naaarawan siya mga brothers, nagbabago ng konti yung kulay niya o parang may nadadagdag dun sa kulay niya na isa sa mga parang trademark nitong Naga 155 ng Samyang Motors. Okay, so ikot tayo ng 360 para makita nyo po ng maganda o ng magandang angulo itong bagong scooter ng SYM. Ayan, so at least nagkaroon na tayo ng pagkakataon, linis ng under nito, di ba? Ibang-iba yung setup talaga ng scooter na ito. Basta SYM naglabas, napakaganda o napakaangas nila magdisenyo ng motorsiklo nila. At syempre ito mga brothers, mataas din ang expectation natin sa scooter na ito, since ito may na-market sa European country. Doon po sila kilala at saka sa bansang Taiwan, sa mismong kung saan sila galing. Okay, so ayan, may dalawang kulay dito. Comment nyo nga kung ano yung gusto nyong kulay, pero ako mas gusto ko itong matte pearl white, no? So meron tayo ritong naked handlebar na setup. Yan, non-adjustable po ang ating mga levers dito, pero ang ganda, no? Quality, no? At makapal naman. Yan, maganda engagement. Ito, gusto ko to sa ginawa nila. Supposedly dapat nandito yan no? Pero tinago nila para hindi basta-basta mabali, no? Ang ating front turn signal lights dito, LED na yan, no? Daming LEDs, no? Tapos meron tayong air intake dito, papasok yan hanggang makina, sigurado. No? Maganda rin yung ating visor dito. Maiksi lang pero black ang kulay niya. At ang kanyang headlight mga brothers, so, di ba? Parang mukha ng Gundam o robotic ang dating ng kanyang LED na yan, low beam tsaka high beam, no? Maganda yung bato nito, sigurado. Nakakita na ako ng itong setup, ganda na liwanag, puti po yan, no? Ito yung ating daytime running lights. Ito design lang po yan, makanto siya, no? Mapangil, no? At meron tayo ritong front telescopic port pagdating sa kanyang front suspension, may reflector yan. Ganda ng tornilyo rito, safe na safe po. At syempre front disc brake mga brothers, ang ganda ng disc rotor, formado. At naka-dual piston pad caliper tayo rito. At meron ito mga brothers na traction control at ABS dito sa harapan. Naka CST ang brand ng ating gulong with a tire size ng 120 by 70 at 13 inches wheel mags. Bakal po yung mags nito, I can say mga brothers, pero okay lang. Ganda ng gulong nito. Pwede na rin, kahit di ka na muna magpalit. CST naman yan, kilalang kilala yung brand mga brothers. Ganda rin ng pagkaka-treads niya rito, pang street talaga. And then yung ating fender dito, siyempre SYM yan, quality rin yan mga brothers. Ganda ng pagkakatabas, formado. Mga brothers, pagdating naman sa kanyang riding ergonomics, for the reference mga brothers, meron lang po akong taas na 5'4" in height. At pagdating sa braso, meron lang haba ang ating reach na 20 inches. At skinny build lang po tayo na rider. So ganyan po ang itsura. At sa kanyang seat height mga brothers, tumataas po ito ng 800mm. May kataasan siya pero abot naman ng mga 5'5" pababa na riders na katulad ko. At ang kanyang ilalim mga brothers ay tumataas lang ng 125mm. So kung may mga sobrang lalim na lubak, ay suggest magdahan-dahan po kayo para hindi po sumabit ang inyong ilalim, lalo na kung meron pa kayong angkas dyan. Meron itong total weight na 144 kg. It means kasama po yung kanyang full tank at engine
oil. Ang kanyang riding position naman mga brothers ay napakaganda at napaka-relax dahil po upright po ang ating riding position dito. At isama pa natin ang kanyang komportabling setup pagdating sa kanyang upuan na magmula sa rider at kung sino pa ang iaangkas nito. At syempre pa mga brothers, maluwag ang ating floorboard dito na pwede kayong mag 2-foot position, no? Pwedeng standard at pwedeng pa-forward, depende sa inyo kung gusto nyo maging komportable, lalong-lalo na sa mga long ride. Kaya naman sa riding ergonomics nitong motor na ito ay talaga namang mare-recommend ko para sa mga Pilipino riders. Okay mga brothers, let's talk about yung kanyang side profile, no? Very minimalistic and premium looking ang gumili ditong Naga 155 na SYM. Tignan nyo, wala siyang mga sticker. At saka isa ito sa mga nakita kong malapad yung floorboard, no? Kakasya ang isang LPG rito, yung ano ng tubig natin, kasyang-kasya rito mga brothers eh, oh, para nakahulma nga eh. Meron tayong utility hook mga brother, oh. At saka malalim yung ating package dito, isa lang pero marami kang pwedeng ilagay, oh. Wonder kayo, ito yung kanyang susi, nakakiles po ito, smart key, may alarm pa, unlock tsaka lock, no? Okay na rin, premium, no? Pangarang dating pang auto na. Ayan, no? So meron pa tayo ritong design, tapakan ng ating pillion, ayan, no? Push to engage, oh, di ba? Social. May grab bar tayo, bakal, split, no? Tapos di pa tayo sa kabila para makita natin yung upholstery setup. Alright. So single tone lang pero yung texture niya dalawa. Isang makinis dito, no? Flat finish po ito, and then mayroon pang wrap finish dito sa ating pillion section. Malapad po yung upuan niya mga brothers. Kaya siguradong komportable ito upuan. Pag inopen naman natin, yan, malaki-laki yung ating underseat compartment. I guess kakasya rito isang open face na helmet, no? So hindi lang natin to na-activate mga brothers kasi kailangan baklasin pa ito para malagay yung battery. Eh nag-day off po ngayon yung mekaniko, so hindi ko na sila pinilit na baklasin pa, baka matagalan tayo. So meron tayong helmet hook dito. Nandito yung ating chassis number. Tinanggal nyo to. Yan, pag magpaparehistro kayo. Ang ganda na setup nga ng grabber, sabi ko nga. So sara na natin. Bago ko pala malimutan, helmet to ko, makapal-kapal, mataas-taas, para sa pagsasabitan ng ating mga helmets kung iiwan natin, no? Ayan, ito yung kabilang side. O, di ba? Linis, oh. May cover pa yung kanyang gilid dito, tsaka yung air filter, tsaka parang may design ng carbon skin dito. O, di ba? Pakaganda, no? Ito, may side stand kill switch tayo rito. Ayos na ayos, dagdag safety. Lapit nga ng ng gulay board nito mga brothers, may tapakan pa rito, o di ba, para cruising position mga brad. Dito sa gilid meron na lang tayo makikitang sticker dito ng SYM Naga 155. Ayan, kabilang side, against the light kasi tayo eh. Ayan, o, pwede nyo tanggalin niya. Sa makina mga brothers, meron nga itong power na 14.2 horsepower at 8,000 RPM na sagaran at umaarangkada ng 13 Nm of torque at 7,500 RPM. Meron nga itong saradong displacement na 149.6cc, single cylinder, single overhead cam na 4 po yung kanyang valvula. Of course, naka-liquid cooled dito kasi mataas yung kanyang compression ratio na 11.2:1, habang meron itong bore and stroke na 57.4 by 57.8 mm. At ito mga brothers ay merong 7.3 liters fuel tank capacity. Nandiyan po yung fuel tank niya sa unahan, kaya po less hassle sa tuwing magpapagasolina kayo. At yung tanke niya naman is nasa ilalim po ng floorboard. May claim po rito ang SYM Philippines na 42 km per liter. Ayon po yan sa papel nila. Okay mga brothers, going dito sa kanyang dash panel mga brothers. Sad to say, hindi natin ma-on pero naka digital meter po ito mga brothers. Meron ditong adjustment tsaka select. Ayan, hopefully may makakuha tayong picture para mapakita natin sa inyo kung ano yung itsura ng kanyang panel mga brothers, para may idea kayo kung ano yung mga yung style, no? At saka kung ano yung mga indicators. Okay, so meron tayo ritong naked handlebar, sabi ko nga premium na switches, oh. Yung busina, left and right, may hazard switch pa, low beam, high beam, flasher, oh. Tsaka yung handle grip, kasya sa mga malalapad na kamao. Large po ako, ayan. Tanya naman yung N bar natin, bar N natin dito. Ganda yung handle grip, pang aftermarket na yung datingan. Electronic starting na lang dito, meron mga brothers. So nakapirmi po yung ating headlight na dyan. Kill switch, no, hindi siya naka stop start system pero okay lang yon.
No, ito nga yung ating remote, sabi ko kanina, at ito yung ating switches. So ayan, turn nyo na lang, then may physical key siya. Ayan, no. Ito maganda, kung sakaling malobat, pwede nyo pa rin siya masusiyan. Nandito yung susi niya, tatanggalin nyo mga, ito yung susi niya mga brothers, huhugutin nyo lang para masusiyan nyo pa rin, just in case malobat yung inyong remote, no, kung sakali lang, o diba. Tapos ito yung USB charging port, dalawa na po yan, two way na po yung USB nya. Ayan, no. Tapos ito yung ating fuel tank cap, dito po ma-on yan pag naka-on yung ano, no. So 7 liters ang tank capacity nito mga brothers, malaki-laki rin, nasa floorboard na. Ayan, ang ganda pala, premium na premium. Tsaka yung pills ng upuan, ayos na ayos, oh. Oh, grabe. So check natin ang likuran ng Naga 155. Isa ito sa mga nagpa-angas, nagpa-premium o sporty looking dito sa scooter na to. Tignan yung linis ng likod, oh, mga brothers, to. Kasi ito yung shock, eh. Oh, di ba? Single shock siya mga brothers, na mono style, oh. Single shock siya, oh. Ang ganda ng setup ng shock nito, kaya ang linis ng ilalim, eh. Tignan niyo naman, oh, di ba? Tapos yung tar hugger niya all the way dito sa kanyang fender, isang buo na siya, kaya naman safe na safe ito sa dumi at saka sa putik. Tsaka isa pa sa mga selling point nito, single sided swing arm yung kanyang setup mga brothers. Tapos maiksi pa yung ano, yung tambucho, kaya naman kitang kita yung gulong, no. Ganda tignan mga brothers, sporty look, no. So pagdating sa kanyang muffler mga brothers, single exit yan. Ganda ng pagkaka-finish, quality, oh, pulido mga brothers. And then yung ating taillight, split type. Ayan, oh, ganda, oh. Against the light lang tayo, pero ayan, ganyan po yung tsura ng taillight nya, ang ganda. Tapos yung turn signal lights natin nandito sa kanyang fender sa kabila. Oh, eto, ingat-ingat lang matabig kasi hindi siya flexible. Lagay ng plaka, may reflector, may ilaw yung ating plaka dito. Ganda rin ang setup ng fender, talaga naman di ka mapuputikan. Sigurado mag-i-stay itong malinis kahit maulan mga brothers. Tapos tignan natin yung setup ng mags, oh. Oh, di ba? Look at that. May tire size ito na 130 by 70 at 13 inches. No, tsaka yung disc brake, oh, nandoon sa loob, oh. Mostly nakikita ko to sa mga sports bike, eh, pero sa scooter, oh, inadapt ng SYM. Tindi. Oh, di ba? Kabilang side para makita nyo. And by the way, may ABS din yung likod nito, ah. Tsaka may traction control. Yung caliper, branded na rin ng mismong SYM, oh. Ang ganda nitong scooter na to. Kaya pala mabenta rin siya nang ni-launch. Pagdating sa kanyang presyo mga brothers, meron itong updated price ngayong 2026 na 119,900 pesos. At kung gusto mo naman itong kunin ng installment, meron tayong down payment na 21,485 pesos. And for 1 year, meron ka ritong monthly na 11,048 pesos. Sa 2 taon naman, ang buwan ng hulog mo is 6,589 pesos. At para naman sa 3 years, meron ka ritong monthly na 5,103 pesos. At rebated na po yan mga brothers. So maaari po kayo mga brothers mag-PM o mag-call and text kung gusto nyo pong mag-apply online sa ating financing at i-assist ko po kayo. At subukan nyo po mga brothers ang serbisyong Sort Moto. Legit at maaasahan. Alright.